Ang abrin na nasa loob ng buto ay 75 hanggang 100 beses na mapanganib kumpara sa ricin. So ayun, meron nga siyang toxins na nakapaloob ano. So parang nakita ko ito sa Blue Lagoon eh. Ito yata yung sa movie na Blue Lagoon ba? Parang ito yung kinain nila. I'm not sure. Correct me if I'm wrong na lang tuloy. Hala, 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 nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, kara-kara. Yo, kumustas mga idol? So ayun, meron tayong nakitang video ano. Meron itong pamagat na World's Deadliest Plant nasa Pilipinas. So ayun, medyo na-curious ako kasi ito din kasi yung pinaglalaroan ko dati ano, itong may bilog-bilog na kulay pula na may sagol na ito. Bisaya na. Bilog na may pula na may sagol na itim. Pula na sagol itim. So anyways, tuloy. So ayun, pinag-uusapan nga talaga ito sa comment section ano kasi marami ang hindi naniniwala at nagtatanong kung paano daw ito naging deadly. Ginagamit lang naman nila ito bilang mga laruan. Pinapasok nila sa straw tapos tinitira na parang ganun ba or whatsoever na pwedeng paggamitan ito na paglaruan. Tapos ayun, sobrang kalat nga nito sa Pilipinas ano kasi nabubuhay nga ito sa Pilipinas. Tapos yun, nais lang natin itong i-share ano at papanoorin natin para malaman natin kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nga ba ito tapos yun, tingnan na rin natin ang explanation ng eksperto kasi base sa mga nakasulat dito, meron nga siyang pangalan na Abros precatorius, meron pa siyang number na EM467089, diba? So ayun, mula ito kay Misterio PH at yun, meron nga itong pamagat ano na World Deadliest Plant nasa Pilipinas by Misterio PH. August 30, 2019 to in-upload. So ayun, ire-react natin ito. Tapos yun, bago natin simulan ay sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Mr. UPH, is-subscribe nyo yan. Tapos yun, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video ay baka naman subscribe Francis Daily kasi gumagawa tayo ng mga reaction video based lang din sa nakikita natin. At sa ngayon, wala pa tayong exact na content pero yun, titingnan natin kung saan tayo magkiklik tapos doon tayo mag-i-stick. Oh, bars yun. Bars yun. Di na natin to patatagalin pa at simulan na nating panoorin. Yeah, tuloy. Para sa karamihan. Ang Abros precatorius ay isang halamang tumutubo sa mga bansang tropikal. Ito talaga yun, no? Pula. So, ayun, mula pala siya sa bansang tropical, ano, at saka yun, tropical country tayo, Philippines. So, yeah, tuloy. Ang Pilipinas. Wow, ang halaman na ito ay kauri ng mga patani. Ito ay tumutubo sa ating mga bakuran, damuhan, at sa mga kagubatan. Ito ay kilala rin sa tawag na Rosary P, Paternoster P, Love P, at Crab's Eye. Yun, sa pagkakaalam ko, yung narinig ko na pangalan dito sa Pilipinas, Crab's Eye or Rosary P. So, yun, tuloy. Pilipinas, ito ay tinatawag na matang pusa. Yun, matang pusa. Uyang-yang ng mga Ilocano at matamata ng yun, mga Bisaya. Tama, matamata nga sa amin ng mga Bisaya. So, yun, matamata. So, matang pusa sa iba, di ba? Tuloy. Kilala ang halamang ito dahil sa kanilang mapula at maitim na mga buto na minsan ay ginagawang palamuti sa alahas dahil sa matingkad na kulay isa din nito. to. Isa din pala to sa pinagagagawa namin dati, ano. Pero nakalimutan ko kung paano yun bubutasan or binutasan. Tuloy. Ang tawag na Rosary P ay nabuo dahil sa paggamit ng mga buto nito sa ginagawang rosaryo. Ginagamit pala yan. Ngunit, hindi alam ng karamihan na sa likod ng kanyang maamo at sagradong pangalan ay nakatago ang isang panganib. Ang halamang ito ay nakalalason. Ang buto ng halamang ito ay nagtataglay ng abrin. Ang abrin ay responsable sa pagbabawal ng pagbuo ng protina sa ating katawan at ito ay nakakaapekto sa ating mga body cells. Ang abrin na nasa loob ng buto ay 75 hanggang 100 beses na mapanganib kumpara sa ricin. So ayun, meron nga siyang toxins na nakapaloob ano. So parang nakita ko ito sa Blue Lagoon eh. Ito yata yung sa movie na Blue Lagoon ba? Parang ito yung kinain nila. I'm not sure. Correct me if I'm wrong na lang tuloy. Lason na matatagpuan sa ibang halaman tulad ng tangan-tangan o castor bean plant. 3 miligram lang ng abrin ay maaari nang mamatay ang isang tao. Ang paghawak sa buto ay hindi nakakalason. Pero ang mga butong may gasgas o basag na nalunok ay delikado. Ilang oras lang, pause muna natin. So ayun nga, marami nga kasi nagko-comment dito sa baba ano, na paano daw yung nakakalason ginagawa naman nila yung parang pangtira nga sa ipinapasok nila sa straw, di ba? So ayun, ang sabi ni Mr. UPH dito, yun lang may mga bitak ba or may mga hiwa. Tapos delikado yun kapag nakain mo. So yeah, tuloy. Pas itong lunukin ay makakaranas ng isang tao ng grabeng pagsusuka, pagdurugo, dehydration at maaring ikamatay ng isang tao pag hindi naagapan. Noong ika-19 na siglo sa Bangladesh, ang mga buto ng matang pusa ay dinudurog
hanggang sa magiging malapot ito at inilalagay sa matalim at matulis na bagay tulad ng karayom at sekretong tinutusok sa balat ng tao. So ginagamit siyang deadliest weapon, deadly weapon. Gaya nung mga ginagamit nung sa naunang panahon na yung pana nila, yung talim nila, lagyan nila ng lason. Kapag tinira nila yon ay wala na, hindi na makasurvive yung kalaban. So yan tuloy. Ito ay ginagamit bilang sandata sa lihim na Yun pagpatay nga, sa isang assassinate. tao. Pero, base sa ulat at tala, konti lamang ang biktima ng pagkalason dahil sa halaman na Okay. ito. Dahil ito sa matigas na buto at hindi basta-bastang nabibiyak. Kahit na nalunok ang buto, hindi otomatikong malalason hanggang hindi nasisira ang outer shell nito. Okay. So dito nag-aano yung mga tao kasi nga sabi nila na paano daw nakakalason yan sinubukan nga naman nila yang kainin pero hindi naman daw sila nalason. Pero ayun, ang sabi nga nito, nagiging nakakalason lang ito kung ano talaga yung outer shell niya. So yun yung dapat iwasan. Kaya kayo, kung meron kayong mga anak dyan or kung ano pa na naglalaro ng ganito, ay wag nyo nang i-risk. Alam nga namang hintayin nyo pa, di ba, na sabihin nyo na, hindi nga umipix namin yan wala yan, sabi-sabi lang yan. Wag ganun, wag nyo i-risk yung buhay, especially ng mga anak nyo, di ba? So, aantayin nyo pa ba na yung anak nyo yung kauna-unahang mabiktima sa lugar nyo? Di ba? Wag nang ganun. Tuloy. May isang kaso tungkol dito na nilunok ng isang pasyente ang 10 durog na buto ng Rosary P pero nabuhay pa rin matapos lunukin ang activated charcoal. Mayroon namang gumagawa ng alahas na aksidenteng nabubutas ang buto. Kapag ang nasa loob nito ay napunta sa sugat o butas sa balat, maaaring mamatay ang lalagyan nito. May mga pag-aaral ding sinasagawa tungkol sa abrin ng Rosary P na maaaring gamot upang patayin ang mga cancer Grabe cells. no, kahit pala deadliest siya ay nagagamit din siya panggamot. So ayun, napaka-unique lang din. Tuloy. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung meron kayong natutunan sa video na ito, maaari mo itong i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa mga bagong updates So ayun, natin. subscribe nyo si Mr. UPH. Ilalagay natin yung link niya sa description sa baba. Tapos yun, magbibigay tayo ng konting thoughts dito kahit wala namang kwenta yung thoughts natin. Kumbaga, pag-uusapan lang natin. Pero yun, kung hindi kayo interesado makinig sa mga thoughts ko ay pwede na kayong bumisita sa link ni Mr. UPH at panoorin nyo yung mga video niya. Subscribe nyo na rin, di ba? So ayun, hanggang dito na lang tong video na to. At yun, magbibigay nga tayo. Kasi based nga sa mga nakikita ko online, I mean sa mga comment dito guys, ay pinagtatalunan talaga to. Kasi gaya nito, nakapin na nga. Ang sabi dito, kasi nga pangontra to sa mga sabi-sabi nila na buyag, bugbuga yung tawag namin yan sa Ilocano, yung katas ng dahon pinapainom sa batang may ubo para isuka, pleba, like naman, komento kung ikaw ay Ilocano. This is very important to us Apananons because we use it as a decorative accent in ati-ati costume. Shout out Gali Una sa Taga-Aklan. Salamat po sa inyong opinion. Matanikiko naman sa iba. Tapos tingnan natin yung kukontra. May nagsabi dito, really? I used to play this when I was a child and thanks God nothing happened to me and still alive. May nagsabi namin dito, wow, bakit pa ako buhay? I grew up in the Kenneth Fields of Bacolod kung saan-saan lang yan tumutubo, usually sa gilid ng water canals. Matigas yan pero kinakagat ko yan hanggang sa mabuksan. So ayun, nilalaro ko yan nung bata pa ako. Ganda kasi tingnan. Naku, ang daming dito yan sa amin. Lasang Palayan. Oh, I know, thank you. So ayun, meron nga nagko-contradict dito kasi nga as per experience nila, hindi naman sila na tapos yun may nagsabi pa nga na kinain pa nga nila, di ba? So ayun, merong nakapin comment dito na magsabi na sa mga hindi marunong umintindi, totoo po na ang halamang ito ay lason. Pero hindi lahat ng parte nito ay lason. Yun lang buto ang lason. Pero matibay ang buto at hindi basta-basta nakakadero. Kahit ito ay malunok, buo pa rin ito at pag lumabas sa puwe, ang delikado ay pag may lamat o basal ang buto bago nalunok. Sapat na ang isang buto para ikadedo. Ang dahon at ugat ay gamot at ginagawa pang tsaa. So ayun, yun nga yung mga komento nagdi-disagree yung iba tapos yung iba nag-a-agree naman. So ayun, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, na di porket hindi tumalab sa inyo or hindi kayo nalason ay okay na yun kasi wag na lang natin i-contradict yung pag-aaral guys kasi pinangalan pa nga yung Abrus Precoritus. Nakalimutan ko yung pangalan nun. Abrus Precoritus. Teka lang ha. Abrus Precatorius, di ba? So, meron na talagang scientific na studies about dyan. Tapos yun, lucky na lang kayo kung hindi kayo na Tapos yun, sobrang swerte nyo kung hindi kayo na noong mga time na yun. Pero yun, wag na lang nating i-risk kasi baka ngayon sabihin niyo sa mga anak niyo na okay lang yan, nagawa ko naman yan dati. Hindi naman ako na safe yan. Pag-aaral na nga, di ba? So yan lang kayo, yung experience niyo sa butong ito? Comment nyo nga sa baba at saka ano din yung tawag sa lugar niyo nito. Tapos yun, medyo nakakaano lang na meron pala tayong nakatagong deadliest plant dito sa Pilipinas na
di natin alam or wala tayong kaalam-alam na meron pala itong angking lason na pwedeng magdedo ng isang tao. So, at isa pa nga dyan sa nakakatawa ay ginagawa pa talaga nating mga laruan, di ba? So, ayun, ika nga nila, lamang ang may alam. So, yun lang. Thank you, Mr. UPH, sa video mo. So, ayun, subscribe nyo, Mr. UPH, guys. Tapos, yun, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, don't forget to subscribe Francis Daily kasi yun, gumagawa tayo ng reaction video. So, yun, palakihin pa natin itong planeta natin. At yun, without further ado, na naman ako sa dulo. So, yun lang. Goodbye and thank you so much for watching. Subscribe, Francis Daily.